Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Ito ang tanong ng mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus. Very valido yung tanong na ito ng mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus. Hindi lamang sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo at bahagi ito na maintindihan natin kung bakit ba tayo nag-aayuno sa kasalukuyang panahon. Bagaman pwede natin sabihin na turo ng simbahan na tayo ay mag-ayuno. Pero bakit ba tinuro ng simbahan? Dapat alam natin. Una, sana maunawaan natin na yung tanong ng mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus ay very valid sapagkat ang mga Hudyo, ang mga alagad ni Juan Bautista at mga Pariseo, nag-aayuno sila. Ito'y lumang tipa, bahagi yun at panahon na Jesus Kristo. Pero hindi niya pa niyandog ang kanyang sarili. Kalimitan sa kanila ay nag-aayuno sila 3 times a week. 3 beses sa loob ng isang linggo. Medyo mabigat yun. At ang kanilang pag-aayuno ay hindi katulad ng ating pag-aayuno. Yung ating pag-aayuno ay 1 full day lamang. Ang kanilang pag-aayuno ay pag-aayuno natin ay water lamang. Habang bahagi o habang may araw. Yan yung kanilang pag-aayuno. Yung kasagutan sa tanong ng mga alagad ni Juan Bautista, medyo matalinhaga kasi ang binanggit niya sa sila. Maaari bang magdalamati ang mga panabuhi sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal kapag wala na siya sa kapalamang sila mag-aayuno? So, maintindihan natin ito, yung sa connection, kung maintindihan natin kung bakit ba nag-aayuno ang mga Israelita, ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. Sila'y nag-aayuno kasi gusto nilang mapadali ang pagdating ng Mesiyas. Gusto nilang mapadali ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Gusto nila na dumating na ang tinatawag na magliligtas sa kanyang bayan Israel. Kaya sinabi ni Jesus, narito na yung lalaking ikakasal, ang lalaking ikinasal. Narito na yung Mesiyas. Bakit sila mag-aayuno? Bahagi yun na kung saan yung makita natin. Yun ang kadahilan kung bakit hindi nag-aayuno yung mga alagad ni Jesus Kristo. Pero sabi, pagkainis ng lalaking ikinasal sa kasilaman ng ayuno. Tayo ngayon, nag-aayuno na tayo ngayon. Pero hindi kasi hindi. At mayroon ng ibang kadahilanan. Kasi dumating na si Jesus. Bakit kaya tayo nag-aayuno? Nag-aayuno tayo ngayon. 2 bagay lang po yung nais namin na bigyan ng pagnilan. Una, ay pakikisa natin kay Jesus na nag-alay ng kanyang sarili sa krus. Yung pag-aayuno natin at yung abstinensya. Bahagi yun. Sana po makita ko natin na ngayon ang pag-aayuno lang natin ay twice a year. Yun yung minimum requirements. Tuwing panahon ng Kwaresma,
As Wednesday at Biyernes Santo. No? Yun lang yung ating pag-aayon, yung requirement. Abstinensya, isama na rin natin ang mga Katoliko in general ay dapat nag-abstinensya ng every Friday. Kailang tayong mga Pilipino, meron tayong edit noong 1700 pa na tayo ay pwede hindi mag-ayuno maliban lamang sa panahon ng Kwaresma. And that will all, wala pang 10 araw mag-uusip. Bahagi na sa sayang, hindi pa natin nagagawa pagkakataon yung pag-aayuno at abstinensya. Pero yun, bahagi yun, pakikisa natin kay Jesus sa kanyang paghihirap pagkakataon ng pagkabuhay. Yun ay pakikibahagi ng pagliligtas ng Diyos. Yun ay nakikisalo tayo sa pagtubos ng sandaigdigang ito para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa kapatawaran ng mga kasalanan ng isang katauhan. Sa pakikipag-isa natin kay Jesus. So yun yung bahagi o pakipag-isa participatory. Yung ating pag-ahandog ng sarili para sa pagliligtas ng Diyos. Pangalawa, ay bahagi yun na kung saan natin yung pag-aayuno ay ito ay tinuturuan natin yung ating sarili na magtimpi. No? Kasi kapag napangalaga ko yung self-control, paano natin mapagalabanan o matutugunan ang paanyaya ni Jesus na kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo ang kabila. Kung hindi tayo nasanay na magtimpi ng sarili. Kasi gano'n yun, kapag wala mo yung pagtitimpian, yung pag-aayuno at abstinensya ay isa ko sa pamamaraan na tinuturuan natin yung ating sarili natin magtimpi, mag-self-control. Bahagi yun, may gusto tayo, pero pipigilan natin yung ating sarili. Kaya mo, huwag tayong magtaka kung bakit ngayon ang mga tao walang self-control. Hindi kasi natutulong magtimpi ng sarili. At isang pamamaraan na itinuturo sa atin ng simbahan ay sa pamagitan ng pamamaraan na ito. Pag-aayuno at abstinensya. Bahagi yun na matuto tayong magbigil ng sarili. Kasi yung pagbibigil ng sarili, hindi lang natin sabihin, pipigil lang ko sarili ko, hindi. Kinakailangan, sinasanay natin yung ating sarili. Isang bahagi yun, na nawa, makita ko natin. Kasi ito yung kusang palitis. Hindi ako kakain ngayon ng karne. Hindi ako ngayon kakain ng marami. Na kung sinasabi na natin ay one for me. Ito yung requirement na hinihingi sa atin. Kung mas malimit pa, okay. Limitan pa namin. Yung may exemption lang, ulit-ulit, yung pag-aayuno. Walang exemption yung hindi pagkain ng karne. So, yung 60 and above, hindi na hiningihan na mag-ayuno. Pero hindi exempted na kumain ng karne. Dapat napipigilan pa
Pero yun naman yung makita ko natin sa ating pagkilos. Kaya nga kumisan, yung ibang mga nag-aayon, bakit ka nag-aayon ng dadayo? Oh, good, mabuti din yun para sa katawan, magdadayo. Pero sana, lagyan natin ialay natin sa Diyos. Ialay din natin sa Diyos. Pagkakataon, kinakailangan na may isama rin natin. Yung binahagi ko nung nakahapon, sa aking mga kahapon, napakalagay na rin. Intention, napakalaga. Kaya nga sa ating pagliliwan ng misa, binabanggit natin yung intention sa bago mag-misa. Kaya nga kung maaari sana yung intention, no, ay kung sa misa man na ito, ay dumating na lamang panahon na ng bago mag-blessing. Ang susunod na misa nila ilagay, no? Kasi intention yun no? Kaya sabi mo, hindi yan afterthought. No? Bakit mo ginawa yun? Hindi, yung pala kasama ko na sa pag-aalay. Hindi mo lang inialay sa Diyos. No? So, bahagi yun na kung saan yung makita ko natin. No? Kaya, itong dalawang ito, no? Yung pakikisa natin sa pag-ahandog ng ating Panginoon sa Kristo na nag-ahandog ng kanyang sarili na nagdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. Then, yung ating pag-ahandog isang pakikisa at isang pagliligtas. Hindi lang mo yan para pahirapan natin ang ating sarili. Yan ay magdudulot ng kaligtasan. At pangalawa, yun ay tinuturuan tayo na magtimpi sa ating sarili. At bahagi yun. Bahagi rin ang pagturo natin sa bahay. Marami yung panahon ng pwede natin gawin na tinatawag natin pag-aayon. Hindi lang mo sa pagkain. No? Hindi lang mo sa pagkain. Pero yung requirement ng simbahan ay at least sa pagkain. No? Marami po pwede natin i-apply yung pag-aayon. Pero bakit sa pagkain? Kasi yan yung kalimitang ginagawa ng tao ang kumain. Yung iba ay hindi addition na lamang. Halimbawa, yung iba hindi kakain na hindi inom ng soft drinks. Good yun kung para sa kanya, para maiwasan niya sakit na diabetes. Pwede niyang gamitin, pero hindi naman lahat ay diabetes. So, pwede tayong magdagdag sa hinihingi na requirement ng simbahan. Pero ang malaga, sana makita natin ang pakikisa ko ito sa pagkahandog ng sarili ng Diyos sa kanyang na bahagi ng kanyang pagligtas sa katauhan at para turuan ako na makapagtimpi ng aking sarili.